Magandang araw po sa lahat ng aming mga partners at stakeholders sa pagtataguyod ng family planning at adolescent sexual reproductive health. Sa ngalan ng aming City Mayor, Honorable Dr. Maricela Lacuna Pangan, at aming City Health Officer, Dr. Arnold Pangan, pahintulutan po ninyo ako na may pakita ang proseso na aming pinagdaanan kasama ng The Challenge Initiative, Swirig Family Foundation, Commission on Population and Development, Department of Health, mga miyembro ng City Leadership Team at mga kapwa naming cities na magtatapos din. Kami ay natutuwa dahil napasama ang lungsod ng Maynila sa makabuluhang araw na ito ng pagtatapos ng mga lungsod. Hayaan ninyong isalaysay ko sa inyo ang malaking tulong na naidulot ng pagbabayanihan ng mga health service providers upang dumami ang mga gumagamit ng family planning. Ang lungsod ng Maynila ay mayroong 6 na distrito, 876 na barangay, 44 na health centers at 6 na LGU hospitals. Noong 2023, ang populasyon ay 1,971,574 samantalang 1,891,095 noong taong 2024. Mas maraming mga kababaihan sa mga kalalakihan. Ang lungsod ng Maynila ang pangalawa sa may pinakamalaking populasyon sa NCR. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na almost 9 years nakabahan ng artificial family planning method sa lungsod ng Maynila. Tanging natural family planning method lamang ang pinapromote sa mga LGU facilities. Ito ay bunga ng Executive Order No. 003 na magpalit ng liderato ang lungsod ng Maynila. Nalip ang Executive Order 003 sa bagong EO No. 030. Maaari na magbigay ng serbisyo, ngunit hindi pa pondohan ng LGU ang procurement ng mga FP commodities. Bunga nito, pababang naging bilang ng FP users sa buong lungsod. Makikita sa FHSIS noong 2008 na walang acceptor sa ibang modern contraceptive method maliban sa lactational amenorrhea method ang natural na kontrasepsyon na dulot ng tamang pagpapasuso matapos manganak. Subalit hindi ito sapat na kontrasepsyon. Una, ang may available lamang sa bagong panganak. Pangalawa, paglagpas na ng 6 na buwan ay hindi na mapoprotektahan ng nanay. Kaya kailangan na susunod ng maayos ang mga kriteria ng LAR. Ang ganitong datos ay nanatili hanggang 2010. Zero acceptor noong 2009 hanggang 2010 na magsimula na gamitin ang contraceptive prevalence rate noong 2011 nagsimula sa 3.86 ang lungsod ng Maynila, pinakabababa sa buong NCR. At makikitang natural method pa din ang services na nanatili ang ganitong status hanggang 2012. Nagkaroon lamang ng pagbabago sa mga numero noong 2013 kung saan nagkaroon na ng acceptor sa ibang method at nanatili ang ganitong estado ang lungsod ng Maynila hanggang 2019. Noong 2008 ay lamang ang method na ginagamit. 2011 natural FP method pa rin hanggang 2030. Doon nagkaroon na ng acceptor ang ibang method. Nag-umpisa ang pag-priority ng family planning noong 2019 kung saan nagpalit ng bagong mayor at city health officer. Nagsimula ang masipgasig na pagbibigay ng serbisyo at pag-priority sa programa. Binigyan na rin ng pondo ang mga activities at supplies para sa family planning. Ang modern contraceptive prevalence rate ay naging 6% noong 2028, ngunit bumaba ng kaunti noong 2021 dahil sa pandemya at unti-unting tumaas ng 2022 na magbukas na muli ang mga serbisyo sa mga health centers at ospital. Dahil sa mga nakarang kalakaran sa programang ito, makikita ang epekto sa adolescent birth rate. 50% noong 2020, bumaba noong 2021 dahil sa pandemya,
hindi nakakakuha ng accurate na data dahil nakatutok ang buong city sa programang may kinalaman sa COVID. Nakadeploy ang lahat ng health service provider sa mga COVID vaccine facility. Nang magbalik sa normal ang lahat, nakita na mataas pa din ang adolescent pregnancy sa lungsod ng Maynila. Ito ang mga datos bago ang partnership with the Challenge Initiative. Masigasig naman ang pagbibigay ng serbisyo at tinuring na priority ang programa. Maraming kinakaharap na problema bunsod ng ilang dekadang inaccessibility ng family planning. Hindi ito madaling lutasin dahil laganap ang problema sa buong health system. May mga dilema kagaya ng limitadong pag-access sa mahalagang impormasyon ng pagpaplano ng pamilya para sa mga kababayang nasa reproductive age, mga kabataan at mga kalalakihan. Pagkiling ng mga health service provider ng mga health center sa mga natural family planning method. Hindi sapat na bilang ng mga health service provider na sinanay sa PCBT1, PSI at IUD. Kinakailangan palakasin ng mga serbisyo ng family planning at adolescent sexual reproductive health sa mga health facilities ng lungsod. Kawalan ng patakaran at kasunduan sa pagbabahagi ng datos sa mga pangunahing ahensya. Hindi priority ang family planning ng nakaraang namumuno. Nagkaroon ng assessment sa programa at nakita ang ilang mga problema. Karamihan sa health service providers ng health center ay naghihintay ng mga darating na mga kliyente ng family plan. Nakita na konti lang ang mga kliyente sa kadahilan ng nanggaling sa pandemya. Naging limitado ang serbisyo sa mga health centers. Kailangan lumabas at mag-ikot sa mga barangay para i-promote na nag-uumpisa na ulit ang mga serbisyo ng mga health centers, lalo na ang serbisyong family planning. Mula sa assessment na ito, nakabuo na idea ang mga staff na kumikilos sa family planning na umpisahan ang bayanihan para mas maraming kababayan nasa reproductive age ang maabot na sa family planning. Inuna ang malalaking depressed barangay dahil lalo lang may maraming mga anak at walang ginagamit na family planning. Ang mga napiling 10 depressed barangay ay nasasakupan ng Baseco Health Center, Patla Health Center, Pitas Health Center, Lanusa Health Center, San Nicolas Health Center, Tondo Health Center, Smoky Mountain Health Center, Encho Health Center, Esperanza Health Center, at Kendra Hill Health Center. Ang layunin nitong bayanihan ay mailapit sa mga kliyente ng serbisyong family planning. Bumuo ng team para sa mga napiling depressed barangay. Ito ay binuo ng 2 hanggang 3 kumadrona, 1 tumatayong supervisor, at 2 barangay health worker o barangay nutrition scholar ang kada pangkat. Ang bawat pangkat ay sabay-sabay lumalabas araw-araw para magbahay-bahay sa mga nasabing depressed barangay. Nagmamaster list sila ng mga kabayang nasa reproductive age at adolescent na may pangangailangan ng serbisyo ng family planning. Sa kanilang pag-iikot, may dala na silang pills, condom at TNPA. Kapag sa pagbahay-bahay, may nakita silang may pangangailangan ng family planning, ito ay kanilang kinakounsel at pinaprovide na. Kapag PSI ang gusto, ito ay kanilang nire-refer sa health center na may provider. Kapag permanenteng method ang gusto, nire-refer naman sa ospital kung saan merong provider. Pagkalipas ng 3 buwan ng pagbabayanihan sa priority areas, nakita na maganda ang resulta. Nagkaroon ng positibong salubin mula sa komunidad para sa family planning. Merong mataas na pagtanggap para sa modernong pamamaraan ng family plan. Kaya pinalawak na ang pagpapatupad sa buong lungsod. Nagbuo ng kanya-kanyang pangkat ang bawat distrito para magbayanihan. Taong 2023, nagsimula na makipagtulungan ng The Challenge Initiative sa lungsod ng Maynila. Nagbuo ng city leadership team na mayroong shared vision para sa family planning at adolescent sexual reproductive health.
Nakita ang pangangailangan ng mga health service providers ng training para sa family planning. Kapag pinarami ang train at pinalakas ang supply, mas magiging accessible ang mga kailangang serbisyo sa mas marami pang barangay. Mas maraming magtutulungan para mabawasan ang bigat ng trabaho. Para matupad ito, nagkaroon ng training para sa mga kamadrona na FPCPT-1. Ito ay in coordination with the Department of Health bilang trainer. Pagkalipas ng 4 na buwan, nagkaroon naman ng training ng progestin subdermal implants sa 20 kumadron. Sa Amang Rodriguez Medical Center ito ginawa. Dahil dito, nagkaroon na ng implant provider ang bawat health center ng Maynila. Dahil sumunod na taon, nagkaroon naman ng training ng IUD para sa 15 health service provider at sa parehang taon nagkaroon ng training of trainers para sa implant at natagdagan pa ng 38 na health service provider na na-train sa implant. Bukod sa mga taga-health centers, meron din kasamang na-train na galing sa mga Manila LGU Hospital. Ito ay kinandak ng Fabella. Mga current users ng particular na mga significant events. Pagkaraan ng 2 taon na implementasyon, nakita natin ang pagtaas ng modern contraceptive method ng 4 na beses. Samantala, ang adolescent birth rate ay bumaba dahil sa 61 ay naging 15 na lamang. Dahil sa magandang partnership sa The Challenge Initiative, maraming pagbabago ang nangyari. Pinalakas ang pag-access sa mahalagang impormasyon ng family planning para sa mga kababaihang nasa reproductive age, mga kabataan, mga kalalakihan. Natugunan ng provider bias sa mga health center. Nagkaroon ng mas maraming trained health service providers para sa family planning kagaya ng FPCBT-1, PSI at IUD. Pinahusay ang paghatid ng serbisyo na may kalidad sa mga health centers para sa family planning at adolescent sexual reproductive health. Pinatatag ang mga patakaran sa pagbabahagi ng datos at kasunduan. Ang mga miyembro ng City Leadership Team ay na-train para sa Health Leadership and Management Program kung saan para mas patatagin ng team ang programa para sa family planning at adolescent sexual reproductive health. Sa aming partnership with the Challenge Initiative ay nagpapaintulot sa lungsod ng Maynila na maging matatag at maging makabago. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa partnership na ito at tinitiyak namin sa inyo na patuloy naming isusulong at patatatagin ang programa ng family planning at adolescent sexual reproductive health kasama ang Commission on Population and Development, Department of Health, Sweden Family Foundation at mga miyembro ng City Leadership Team. Dito sa lungsod ng Maynila, kayong lahat ay aming kakalingain. Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong. Maraming salamat po.